heart vintage cake na bento size. Samahan nyo nga pala akong gawin to for today's video. Hi, it's Missy K of C Cakes. Chocolate moist ganache cake nga pala yung ginamit natin dito. And syempre, chilled na yung cake natin para madaling i-manage. Bali, gumawa pala ako ng ganitong mark sa taas ng cake. So, hinati ko lang siya sa 4/4. Tapos, yung dalawang endpoints, kinat ko. Basta ganyan. Ayun, kinat ko siya para yung bottom part magkaroon ng sharp edge, yung heart natin. Tapos, yung nakat naman natin is nilipat ko dun sa upper part ng heart para maging heart shape siya. Magkaroon ng over curve at mag-shape siya na heart. Nagkat nga rin pala ako sa may middle part ng maliit na V-shape para mas ma-emphasize yung pagiging heart niya. Pagkatapos naglagay ako ng onting icing para ma-crumb coat ko yung ating cake dahil nag-carve tayo, so medyo lumabas yung mga crumbs ng cake. Usually, hindi na ako nagka-crumb coat pag icing since kaya naman siyang kapalan. Pero this one kasi medyo lumabas yung mga crumbs, so yan. Para hindi siya humalo dito sa ating final coating. So, sa acrylic disc ko nga rin pala muna siya kinarve bago ko siya ilipat sa ating cake board para hindi madumihan yung mismong board na gagamitin natin. So, sa paglalagay ng icing, very generous yung paglalagay ko kasi isi-scrape pa rin naman natin siya para hindi natin madrag yung unang icing na white na nilagay natin or yung any crumbs. So, sa pagpapakinis naman, gumamit ako nitong bagong acetate scraper na ganito. Maganda siyang gamitin as in nakakakinis siya and magaan din siya kaya hindi siya nag-create ng matidiin na lines sa ating cake. Sa pagpapipe naman, gumamit ako ng petal tip sa bottom and then for the swags naman and then sa upper area na color white, gumamit ako ng petal tip. Tapos sa top part, for the lining, gumamit ulit ako ng petal tip and then sa second layer naman ng swag natin, gumamit ako ng leaf tip. Sa mga pagganitong undercurve, hindi ko alam kung tawag kung swag din ba siya, pero yun, round tip na number 1 yung ginamit ko dito. So ayan, sa pagpapiping, practice lang talaga as in. Pwede nyo muna siyang i-practice sa board para magamay nyo yung pressure ng kamay. Yun lang talaga yung secret dyan. Yung tamang grip at tamang pressure sa pag-icing or pagpapiping. Tapos, naglagay lang ulit ako using petal tip ng white icing dito sa taas para may lining yung ating cake. So, dito naglalagay ako ng wax paper na heart shape kasi lalagyan natin siya ng glitters sa taas. Edible glitters to. Naglagay ako ng wax paper para hindi siya manikit and hindi siya matuyo. Para pag hinipan, mag-disperse pa rin siya sa air. Nox, disperse. Sino ka dyan? Easy Sparkle nga pala yung ginamit ko dito sa mga edible glitters na to. This is not sponsored pero easy, baka naman. Charot. Pinrush ko na rin pala siya para mas maghiwa-hiwalay siya and mas madali siyang mahipan. Mukha lang konti yung glitters pero marami na yan. Nilagyan ko na rin ng touch ng Hello Kitty since yun yung request ng celebrant. So, ito yung sample ng glitter cake na ginawa ko nung birthday ng aking baby girl. So, ganyan yung result ng glitter cake pagpatay ang lahat ng ilaw and naka-open lang yung flash ng inyong camera. So, dumadami yung orders natin na ganito recently and yun, nakakatuwa lang and thank you so much sa lahat ng sumusuporta. So, yun lang, napakasimpleng gawin and super ganda niyang tingnan and ang ganda ng gimmick ng cake na to. So, kung nagustuhan nyo rin, please like, comment, and share this video. And follow nyo na rin ako for more cake videos like this. Yun lang. Thank you!